Magandang araw mga kaibigan. Pag-usapan natin ngayon yung panawagan ng Pangulong Marcos Jr. sa eleksyon sa araw na ito na iboto daw ang alyansa ng mga kandidato for continuity para maipagpatuloy daw ang what? Yan ang pag-usapan natin. Okay, tapos na akong nagboto, So reminder lang, huwag nyong idiin yung marking pen doon sa balota dahil manipis ang balota. Pag masyadong madiin ang pag-shade nyo doon sa bilog, mag-blot sa likod, ang counting machine, ibibilang niya yung blot sa likod, ma-overvote kayo, hindi maibilang ang inyong boto. So, yun lang po. Ito, ang Pangulong Marcos Jr. at ang unang ginang Imelda Marcos, tapos na silang may botar sa Ilocos Norte. Panoorin lang natin sandali bago natin i-discuss ano yung continuity. Pag manalo daw ang alyansa candidates, magpapatuloy. Continuity of what? Corruption, good or bad. Sandali Yan Mga kapatid, dumating na nga dito sa Mariano Marcos Memorial Elementary School sa Batac City si Pangulong Bongbong Marcos Jr. Kasama niya si First District Representative Sandro Marcos, ang kapatid na si Miss Irene, at si former First Lady Imelda Marcos. Yun, si Madam Imelda. Naka-wheelchair na lang. Yun. Pasok na sila. Okay, so dito tayo sa post ng nag-post nito, ABS-CBN News. Marcos Jr. urges voters to vote for Alyansa for continuity. So anong ipagpapatuloy niya? Yung 3 years sa kanyang termino, ano bang maalala niyong magandang nagawa niya? Okay, to be fair, purihin natin ang dapat purihin, batikusin yung hindi maganda. To me, ang isang magandang nagawa niya, yung itinuloy niya yung NTF-ELCAC, yung nasimulan ni PRRD, para pulbusin ang mga leftist, mga makakaliwa, mga nanggugulo sa ating pinagpatuloy niya. At ngayon, mahinang-mahina na ang mga rebuilding makakaliwa. So, continuity, yun, maganda. So, ano bang magandang continuity? So far, wala na akong malala na continuity. Yung build. Ang gandang nasimula ni Pangulong Duterte na build. Ngayon, I'm sorry, wala akong, sa ngayon wala nang major infrastructure projects. Ang napupundohan sa DPWH, yung mga pet projects ng mga kongresista. Kaya tignan nyo yung 2025 national budget na kinu-question sa Korte Suprema. 288 billion yung insertion. Ano yung maisiningit? Mga proyekto ng mga kongresista. So, nasaan na yung build better more na sinasabi nila? Okay. May nasimulan na infrastruktura panahon ni PRRD, yung Pangil Bay Bridge sa Lanao Norte and Misamis Occidental. Nasimulan. Pinagpatuloy. Okay, so natuloy. Passable na. Kaya lang, after only 2 months, ang mga asfalto, nagkabutas-butas na. So, anong klaseng proyekto yun? So, I'm sorry kung as far as continuity is concerned, parang wala Ano pa, yung kampanya laban sa droga. Sinasabi nila, madugo daw nung nakaraan. Kaya nga,
yun, inaresto, kinidnap nila si PRRD, nandun na, kinulong na nilang dating Pangulo. So, ang kanilang war on drugs ngayon, iba ang focus. Compassionate. Ayaw nilang may mamamatay, ayaw nila yung madugo. So, ano nangyari sa kalagayan natin sa droga? Okay, tayong mga nasa laylayan, yung nandun ka sa mga bundok, sa mga ano, ako, kitang-kita ko, wala na, bumabalik na ang kalakaran ng ipinagbabawal na gamot. So, anong continuity? So, corruption. O, panahon ni PRRD, talagang meron siyang 8888. Tawag mo lang. Kaya takot ang mga contractors noon dahil pag hindi maganda ang proyekto nila, itatawag lang, hindi sila babayaran. Ano pa? Yung sabi ni Pangulong Duterte, tawag nyo lang kung may mga civil servants na hindi pwede nyong sampalin, sabi niya. So, tanimbala. Panahon ng previous administration, nahinto ang tanimbala. O ano ngayon? Bumabalik na. So, anong continuity? Corruption. Unang ginawa ng administrasyong ito is inabolish ang Presidential Anti-Corruption Commission, yung kay Greco Bilhica, inabolish nila. So ano na tayo ngayon sa corruption? Yun na ang reklamo. Kaliwat kanan ang corruption. To a point na si Professor Winnie Monsud, isang ekonomista, tinanong, may pag-asa pa ba ang Marcos administration for the next 3 years? Sabi ng ekonomista, no more. Sabi na, honestly speaking, no more. Why? Dahil napalibutan si PBBM ng mga tao sa gobyerno na who are not supposed to be there. Mga ineffective, inefficient. So the same thing yung sinasabi ni Senator Amy Marcos, na ang Marcos government, ang administrasyon ngayon, ang gobyerno ngayon, hindi na Marcos ang nagpapatakbo. Marcos Araneta, sabi niya, nagpapatakbo ngayon. So, yun ba? Iboto natin ang alyansa para tuloy ang pagpapatakbo ng Marcos, ng administrasyong ito, ng Romualdez Araneta pala. I'm sorry, baka ako. So, hindi Marcos ang nagpapatakbo ng gobyerno, kundi Romualdez at Araneta, sabi ni Senator Remy. So, iboto ang alyansa, tuloy-tuloy ang ang gobyerno na nagpapatakbo, Romualdez, Araneta. So ako, again, Duterte plus 2. Duterte 12 na pala. Kasi officially adopted na ng PDP laban si Amy Marcos at Camille Villar. So, boto na kayo. Duterte 12. Sana mamayang gabi o bukas malalaman na natin sino ang mananalo. Okay, salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talaandig ng Bukidnon dahil ang sweldo sa channel na ito is binibigay nating tulong sa tribo, yero at pako na mimigay tayo para ma-repair ang sira-sirang bahay ng Talaandig. Livelihood assistance, meron din tayo, nagpapatanim tayo ngayon ng saging lakatan. Kung may itinanim, may aanihin. Panoorin nyo ang video na ito. Anak ko sa saging lakatan ni Manoy Iking ug ako karon siyang bisitahon. Maayong buntag Manoy. Mayong buntag. Oo, gon sa man ka Manoy. Gabuno ko. Complete. Og nukos munyon. Complete dopos amonium. Oh. O mga dagko na gid man imong saging. Oh, salamat po. Nani ang saging ni Manoy Iking ug mga maayo gid kaayo og tubo.
Pila gani ni kapunuan Manoy imong saging lakatan? 144 ni tanan. 144. Oh, So daghang gyud gawas nga hinlo, tambok ug maayo pod Oo. ang tubo sa saging ni Manoy Iking. 144. Og karon Manoy, unsa imong maistorya bahin sa padayon sa pagpananom ug sa pagsuporta sa abono ug uban pa nga magamit nato sa saging Manoy? nagpasalamat kid ko sa Ginoo nga ingon man sa nagtan-aw sa video nga nagsuporta sa abono. Oo. Nagpasalamat ko nga nalipay ko kay na ako'y gitanom abono. Sige Manoy, salamat. Salamat po.